So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, malinaw naman po no, kapag DDS, umaatake po ng personal yan. Hindi po nag-stick sa issue yan. Nawala tuloy ako. Hindi po nag-stick sa issue yan. No? Ganyan po yung DDS eh. Kunwari makikipagdebate. Mayabang yan eh. Ako lalaban dyan. Magaling ako. Tapos pag natalo, sasabihin, ang pangit mo, mukha kang unggoy, mukha kang aso. Parang example ito, itong ginagawa nga po ni pangalan nito, ni Mike Defensor. Tinan nyo ha, ayan o, tinan nyo ha. Oh. Pinost niya po ito, no? Maganda pa kaka-edit ha. Okay, maganda pa kaka-edit, no? Hindi ratang binura yung tenga. So, ito yung post ni Mike Defensor. Facebook page niya yan ha. Okay, so si Mike Defensor, si Melvin Matibag daw po ay aso. Ano pa to no? Pag yan eh. Pero alam niyo naman kung sino yung pag. Ikaw naman pwede ka naman gumamit ng Doberman, o Kuya Shih Tzu, Kuya Askal. No, bakit pag? Yung pag kay Marcoleta po yan. 'Di ba? Kay Marcoleta po yung pag. Kapag nakita ka, ako'y nahihiya. Alam nyo, ito yung bagong love team talaga ngayon, no? Si Matibag tsaka si Defensor. Grabe yung banatan, personalan na eh, no? Okay. So by the way, basahin natin yung post ni Mike Defensor. Well, at least ito sumagot. Nagad hominem pero sumagot. Okay na yan. Acceptable yan. Yun nga lang ang sagot bullshit, no? So sabi niya dito, una sa lahat, hindi ko sinabing tanga at bobo ang NBI. Isang tao lang ang sumisira sa imahe nito. At yon ay si Melvin Matibag. Pangalawa, walang kwentang ebidensya mo. Building plan? Alam nyo, hindi building plan yung ebidensya ni Melvin Matibag. Mas mabigat pa doon. Ano kayo, City Engineering Office? Nakakatawa. Pati ang presentasyon ninyo. So ito na content na natin to kahapon eh. Na hindi lang po kasi engineering o building plan ang ebidensya po dito ni Melvin Matibag is yung meron po talagang connection na daan from KTV papunta sa motel na pagmamay-ari po ni Mike Defensor. Ito kayo, anong problema doon? Ang problema doon na may-ari ng building si Mike Defensor. Ang may-ari ng motel si Mike Defensor. So sabi ko nga, kung tenant ng kumpanya ni Mike Defensor, yung KTV bar na naaresto, bakit nyo pinayagan na magkaroon ng daan papunta sa motel na pagmamay-ari ni Mike Defensor? Kuha nyo yung point ko, di ba? Natapik ko ito kahapon eh. So yun nga yung sinasabi natin. Ayun na naman tayo eh, di ba? Nanlilin lang na naman tong si Mike eh. Panlilin lang na naman ito eh. Hindi lang basta-basta building plan ang sinabi dito ni Melvin Matibag, kundi yung koneksyon ng building or ng KTV sa motel na ikaw din ang may-ari. Oy, mahal yan. Aquarium, 20,000. Tapon na to. Mahal yan. Gusto nyo libre silip? Libre silip. PM mo ako, bigyan ka ng libre silip. Aquarium, libre silip. Ay, nako. Okay, continue natin. Sige. Tapon na ito eh, no? Sabi dito. Pangatlo, yung cabinet secretary at senador na binanggit ko ay kakampi ninyo. So, sino doon sa kakampi nila? Si Cheese ba yun? Si Joel ba yun? O baka si Risa? Baka si Risa Ontiveros. Oh. Kung manggigipit kayo, isama nyo na ang mga kakampi ninyo, kilala mo kung sino sila. Ba't di mo na pinangalanan? Hindi. Sabi ko, libre silip eh. Di ba? Sa Rizal 5K, okay. Oh. Oh, fair price. Ay, ako sa'yo. O yan ha. Oh, sabi ni Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, meron daw pong cabinet secretaries at senador nakakampi daw ng natin no ang kasabwat daw po dito. Di pangalanan mo na. Kasi pag di mo pinangalanan, di kami maniniwala. Paano kami maniniwala niyan? Pangalanan mo na. Baka mamaya si Marcoleta pa yan. So continue na, sabi dito no. Pang-apat, may pang-apat pa pala. Di na natapos sa katangahan, may pang-apat pa Paano ko kakasuhan si Kong Ann Matibag, no? Yung 18 Marines na nagsasalita tungkol sa korupsyon
at flood control scandal ay ginigipit mo. Sila pa ang sinisiraan mo imbis na tulungan sa paghahanap ng ebidensya ng korupsyon. Okay? In the first place, mga kababayan, wala po ko naalala na in-implicate ng 18 Marines o 18 Marites si Ann Matibag. Si Ann Matibag, mga kababayan, na asawa nga po ni Melvin Matibag, congressman pala yan, congresswoman pala siya, no? Bata pa yung asawa ni ni Melvin Matibag, ha? 42 years old, no? So siya pala ay congressman ng Laguna, no? Laguna, tama, Laguna ba? O Laguna, first district ata ng Laguna. First district, so San Pedro. Tama ba? Oo. Sa bandang San Pedro. Tama, hindi ko alam. Check ko nga ulit. Magkamali na naman ako. Ann Matibag. Saan siya congressman? Wait lang, sinisilip ko pa. Laguna. Di pala congressman. Congresswoman nga, first district. First district ng Laguna nga. So, San Pedro, Binyan. Ayan, di ba? Ayan yung first district, no? Alam ko, yun yung San Pedro nga. Tama nga. San Pedro, Binyan. Kay Kalamba, hindi na ata. Iba na yung dyan. Malayo na masyado yung Kalamba. Oo. So, continue natin. So, sabi dito, panghuli. May panghuli pa pala. Panghuli, ang sabi ni Cayetano, ang Malacanang daw ay may aso at tuta. Ako, bibigyan lang kita ng breed at papaumanin sa mga magpagmamayari ng mga cute na pag. Ikaw si Melvin. Kaya pala pag Melvin Matipag. Yun pala. Kaya pala, no? Joke ba yun? Ang baduy eh. Melvin Matipag. Parang iniisip ko pa, tatawa ba ako? Parang natawa ako sa kakornihan ni Mike Defensor. Pero by the way, mga kababayan, ang sinasabi natin dito, ang pinakamalakas po talaga na ebidensya dito laban kay Mike Defensor is yung siya mismo may-ari ng building at merong konektadong daan from KTV papuntang motel niya na siya rin may-ari. At syempre, pinakamalupit dito yung testimony ng 50 na babae na biktima nga po ng sex trafficking. At posible nga po na qualified human trafficking pa nga. So sa 50 po na yun, malabang walang lumusot dyan kahit isa. Meron lang isa dyan na tingnan nyo sa 50 po na sinasabi nga pong biktima nga po ng human trafficking ni Matibag, sa 50 kasi malamang sa 50 na yun, meron dyan kusang loob lang. Baka yung iba, gusto yung ganyang klaseng trabaho. Diba? Pero sa 50 po na yan, malabong walang lulusot dyan. Malabong ni isa walang magrereklamo para tumistigo. Magkaroon lang ng isa dyan na tumistigo laban kay Mike Defensor. Kulong po siya dito. Kulong. Kasi nga po, non-bailable case. Per counts yan per counts. Pag may isa nagreklamo, 1 count. Pag may dalawa nagreklamo, 2 count. Pag may tatlong nagreklamo, 3 counts. Di ba? Hanggang 10. Count to 10. So, okay. So, merong report dito from News 5. Maganda tong report ni ni Ma'am Ses. Ito. Congressman Mike Defensor ang misis ni NBI Director Melvin Matibag sa flood control scandal. Kasunod yan ang plano raw ng NBI na sampahan si Defensor ng reklamong human trafficking. Si Matibag hindi pinalampas ang pang-iinsulto ng dating kongresista. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Formal nang isasampa ng National Bureau of Investigation ang reklamong human trafficking bukas laban kay dating anak kalusugan party list Representative Mike Defensor. Naku, yari siya dito. Kung bukas, ibig sabihin ngayon, Biyernes pala, Alam niyo, nakakatawa kasi dito mga kababayan, Wala naman pong binabanggit yung 18 Marites na yung asawa ni Matibag kasama sa flood control scandal. Ngayon na naman dinawit. Alam niyo, nakakatawa kasi dito mga kababayan. Ganito yung nangyayari dito kay Mike Defensor tsaka sa 18 Marites na sige, pag ako inaway ninyo ako, dadawit ko kayo sa flood control.
Ano, kayo ba kakampi ko? Hindi. Oh, sinong kalaban ko dito? Mike. Parang mali naman natin ginagawa mo. Sige, may maleta ka rin. Parang ganon. No, parang ganon. Magtatago kayo si Mike Defensor. Actually, di ba, ano yan, magandang tanong yan, tingnan natin, no? Kasi non-bailable case to, di ba? Non-bailable case kasi yan. Naku, patay tayo dito kay Mike. Continue natin, continue. Ugat yan sa sinalakay na KTV bar sa Pasig noong Abril na pag-aari umano ng mga defensor. Dawit din ang kanyang asawa at anak, pero itinanggi na ni defensor ang aligasyon. Para kay defensor, panggigipit lang ito ng NBI laban sa kanyang pamilya. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ay, sorry ha, natawa ako ha. Talaga. Natatawa ako sa ganyan no, kapag nagka-homonym na. Napaka-unprofessional. Kasi una mga kababayan, no, kapag tayo lang naman, ako vlogger, tapos kayo, no, spectator sa mga nangyayari po sa bansa natin, tayo okay lang tayo magsalita ng bobo, tanga, okay lang naman tayo. Pero kung dito po sa mga government officials natin, at kahit na po sa mga dati pong mga congressman, katulad nga po ni Mike Defensor, parang napaka-unethical naman ng ganyang klaseng mga word, no? Tayo okay lang tayo eh. Kasi ako vlogger lang naman ako eh. Kahit magmura ako dito, mga putang ina ninyo mga dides kayo, wala yan, vlogger lang ako eh. O sige, pag ako naging congressman ako, di na ako ganito magsalita. Pag naging congressman ako, kaya pag naging senador ako, di na ako ganito magsalita. Oh. Siya kasi, hindi, tinan ninyo ah. Ito kukwento ko lang. Out of the topic muna tayo, no? Kasi alam niyo naman na pag ako, nagbablog, ganito talaga ako. Nagsasalita ako ng kung ano-ano, di ba? Marami akong nagmumura ako. Di ba? Nagsasalita rin ako ng bobot tanga. Minsan, nagbabanggit ako ng mga bastos na salita. Kasi vlogger lang po ako. Di ba? So ngayon, di ba, nabuo yung The Big V. Di ba yung The Big V namin, no, nung sa Radyo Pilipinas? Nasabi ni Sangkay, kaya ni Takerong pigilan yung sarili niya sa pagsasalita ng pagmumura tsaka yung paglalait. Si Sangkay may sabi. Pero natawa ako nun ha. So ayun nga, di ba, nung binuo namin yung The Big V, kasi ako nagmumura talaga ako nun. Sabi ni Sangkay nun, kaya ni Takerong magsalita ng malumanay. Oh, so, The Big V na kami. Gulat siya, no? Na nakaya ko pala. Oh. Siyempre, radyo yun eh. Alam ka namang magbobot tanga ako doon, di ba? So, by the way, continue natin. Wala na, share ko lang. Sige. Idinawit din ng dating kongresista ang misis ni Matibag sa issue ng flood control project sa Laguna. Bakit hindi raw ito unahing imbestigahan ng NBI? Ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control. Ayan na naman tayo eh. Nangiintriga na naman eh. Pangalanan mo kasi. Alam niyo mga kababayan, lahat na po ng bala, binaril na po ni Mike Defensor. Di ba? Lahat na po ng balang pwede niyang iputok no, sa administrasyon na to, binaril na po ni Mike Defensor. Gamit po yung 18 Marites. Lahat na binato na nila eh. Ngayon, ang nangyari na nga lang dito, dagdag bawas na nga. So ngayon, pag sinabi ni Mike Defensor na, yung mga kakampi nyo kasi yung kurakot, pangalanan mo. Totoo nga, pinangalanan nyo na nga, wala namang naniwala eh. Mga DDS lang eh. Di ba, ang dami pinangalanan ng 18 Martes, di ba? May naniwala ba? Mga DDS lang, tapos mo ngayon, laos na ngayon eh. Oh, continue natin. Diyan sa San Pedro, Laguna. Ang asawa ni Matibag na tinutukoy ni Defensor ay si Laguna 1st District Representative Ann Matibag. Agad namang sinagot ni NBI Director ang paratang ni Defensor. Dito po sa NBI, puro mga professional, bawal po ang bobo at dito sa NBI. Hamon pa niya sa dating kongresista.
yung pong kanyang pagdadamay at pag-aakusa tungkol sa mga flood control na pati ang aking pamilya ay dadamay, kung meron po siyang malinaw na ebidensya, magkaso siya. Tiwala si Matibag na malakas ang kanilang reklamo laban sa mga defensor. Muling giniit ni Matibag na kontrolado ng Pamilya Defensor ang Cliff Point Development Corporation na may-ari ng commercial complex kung saan ni-raid ang KTV Bar at Hotel na pagmamay-ari ng asawa't anak ng dating kongresista. Sa corporate structure ng kumpanya na ipinresenta ng NBI, mahigit 70% ng shares ng Cliff Point ay hawak ng isang mining firm na kontrolado rin ng Pamilya Defensor. Ayon Kita mo, di ba? O, ayan na. Hindi lang po building plan ang ebidensya ng NBI. Yung mga ganyan kasi mga dokumento, mga kababayan, no? Ayan po yung mag-implicate po talaga kay Mike Defensor. O, di ba? Tingnan nyo, ha? Yung pagmamayari nga po ng building na konektado pala sa mining na pagmamayari din po ni Mike Defensor. Ano sinasabi ni Mike? Ang ebidensya lang naman ni Matibag is building plan. Niloloko mo kami. Ayan ang pangit sa inyo mga DDS, niloloko nyo kami. Huwag nyo nga kami pinagloloko kasi hindi naman kami tanga. Mga DDS lang po yung mga tanga. Okay, continue natin. Nasaan na ba yun? Nawala na. kay Matibag, hindi pamumulitika kundi mga dokumento at ebidensyang nakalap ng NBI ang basihan ng kaso laban kay Defensor. Ito pong produkto ng pag-iimbestiga ito ng NBI, very unfair naman na tawaging kabubuhan ng katangahan ng NBI na maglabas ng mga dokumento na matitibay. Ang nakikita po kung pong kabubuhan ng katangahan sa pangyayaring ito, ay yung idadamay mo ang iyong pamilya sa isang illegal na gawain. Oo nga, at tama. tapos you will cry na pinupolitika ka. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles. Oo nga, News no? 5. Oo nga, no? Ito tinan nyo to Oo nga, no, tama kasi kita nyo, no, si Matibag, no? Kunwari kung ikaw, padre di pamilya ka, gumagawa ka ng kalokohan. Di ba? Kabubuan talaga pag dinamay mo yung anak mo, tsaka asawa mo. Dapat ikaw lang Alam nyo, yan ang problema kay kay Mike Defensor Yung KTV bar na yan, tsaka yung motel po na yan, ang pinag-manage niya, anak niya, tsaka asawa niya. So nung nagkaulihan, hindi damay siya. Alam nyo, no, ito yung point natin dito Yung palusot ng mga ibang mga kakampi ni Mike Defensor na, hindi mo ba alam, Takeru, sa ibang mga hotel, mas malaki pa yung bayaran. So, mayroon siya lang mga binanggit, di ba? Ng mga hotels. No, sa Shangri-La EDSA daw, nangyayari daw po yan. O, di ba? Balas nyo lang, kayo na aresto Alam niyo naman sa Pilipinas, mga kababayan, ito sad to say, no? Pero the reality, no? Sa Pilipinas, kung sino nahuli, ayun lang po yung kakasuhan. For example, parang ganito, di ba? O, kunwari, nagmumotor ka. Kasi to, experience ko to sa pagmumotor Nagmumotor ka. May go signal na, di ba? Go signal. Ay, stop pala, stop. Merong stop, yung stop, stop na yung yung traffic light. O, di ba ganun, di ba? Nagmumotor ka, di ba? So, ang ginawa mo, binit mo yung stop signal. Kumbaga, diniretso mo kahit stop na. Marami kayo, di ba? Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin, bakit yun hindi mo hinuli? Hindi ganun yun Ikaw ang nahuli, problema mo yun. O, di ba? Ganun po. O, ganun din po dyan. Tama, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, ba't yun hindi mo hinuli? Ba't ako lang hinuli mo? Hindi Hindi mo pwedeng gawin dahilan yun Ikaw ang nahuli So, problema mo yun. O ngayon, kaysa sabihin nila na, sa Shangri-La nga, nangyayari yan. Ibang kaso yung sa inyo, problemahin nyo muna yung sa inyo. Diba, problemahin nyo muna yung kaso ninyo, bago yung kaso ng iba. Tama, di ba? So, kaya ngayon nga, ikaw na-aktuhan, di problema mo yan. Ay, ewan ko dito, katangahan ng mga to. Okay. So, next topic tayo. Okay, iwanan muna natin yung topic na yan. So, kayo mga babayan, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa awayan nga po ni Matibag at saka ni Mike Defensor? Kasi kung ako tatanungin ninyo mga kababayan, ito na po yung simula ng pagbagsak ng ginagawa ni Mike Defensor. Simula na po ito. Kasi ito yung binild ni Mike Defensor, di ba? Yung gagawa po ng mga peking testigo. O, tingnan nyo. Wala na yung 18 Marines, di ba? Wala na, laos na. Ano pang gagawin ng mga yan?
Ano pang gagawin ng mga tuta ni Mike? O ipalag naman ang content natin ha. So yun mga babae, next topic tayo, no? Next topic tayo.